Fake news, laganap po talaga yan, lalo na po sa social media. At kung hindi tayo magmamasid-masid at kung hindi tayo magiging alerto, tayo po ay lalamunin ng mga fake news. Dahil yan po ang ginagawa ng karamihan sa mga anti-government or yung mga anti-Bongbong Marcos. Magpapalaganap sila ng fake news at uulit-ulitin nila yan to make it appear na totoo. Dahil alam po natin yan, kapag ang isang kasinungalingan ay pinaulit-ulit na ipinapakalat, nagmumukha po siyang totoo. Take for example, ito pong balita na si Governor Matthew Manotoc ay pinagre-resign yung kanyang tiyuhin na si President Bongbong Marcos. Ito po ang naging subject ko nung aking past video. Nagulat na lang po ako sa dami ng mga nag-response. Ang dami pong nag-comment. May mga naniwala, may mga hindi. Yung mga hindi naniwala, inisip nila na hindi magagawa yan ni Governor Manotoc. Yung iba naman, napakadaling mapaniwala. Pero kung papansinin niyo po doon sa title ng aking video ay may question mark sa huli. Meaning, nagtatanong lang po tayo kung totoo o hindi. Pero doon po sa hindi naman nanood at binasa lang yung caption, nag-conclude kagad sila na totoo nga at nagalit na sila kay Governor Manotoc at sinabing anak ka nga ng ina mo. Well, dahil po sa ngayon, marami na po ang nagagalit kay Senator Amy Marcos sa kanyang laging pagkontra kay President Bongbong Marcos. Pero kung pinanood nyo po yung video, pinaliwanag ko naman po doon kung saan nanggaling yung source nung fake news na yon. Sabi ko nga po sa inyo, napanood ko yung video ni Sir Ivan na tinatanong niya rin kung pinagre-resign nga ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos. At ang paliwanag ko pa, dapat mag-research tayo at yun po ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang article na magpapatunay na sinabi nga yun ni Governor Manotoc. At ang sabi ko, wala po akong nakita kahit na isang article para mag-vouch na sinabi nga yun ni Governor Manotoc. Pero kakahanap ko ng article, nakita ko po itong isang video ng isang DDS vlogger at dun sa kanyang video, itong si General's opinion ang nagsabi tungkol doon kay Matthew Manotoc. Pinanood ko yung video at sinabi ni General na meron daw isang puting ahas na nagsabi sa kanya at para sa kanya credible daw yung puting ahas na yon o yung nagsabi sa kanya ng kwentong ito. Kita niyo na, sinabi lang dun sa vlogger na sinabi daw ni Governor Manotoc sa kanyang mama na si Amy Marcos na magsalita na siya to speak up at pag-resigning na si President Bongbong Marcos bago pa daw may mangyari hindi ka nais-nais or hindi maganda or kung anuman yung gustong sabihin daw ni Governor Manotoc. Dahil ako hindi naniniwala na gagawin doon ni Governor Manotoc na pagre-resigning niya si President Bongbong Marcos. Pero sa dami po ng comment, hati po ang nangyari. Merong hindi naniniwala at merong naniniwala. So yan ang sinasabi ko. Nowadays, napakadali pong magpakalat ng maling impormasyon. Sabihin lang nung magpapakalat ng fake news na sinabi sa akin ni ganito, sinabi sa akin ni ganyan, galing sa isang reliable source, pero hindi naman nanggagaling sa kanya mismo yung balita kung di sinabi daw ni ganito, kinuwento ni ganyan. So paano tayo maniniwala sa ganong klaseng balita? Sana kung may kasamang video at pinakitang kinausap ni Governor Manotoc ang kanyang mama at sinabihan na you better speak up kung di baka may masamang mangyari. Something to that effect. Pero kung sasabihin mo lang na galing sa aking puting ahas, sa aking reliable source, ibig bang sabihin, maniniwala na tayo kagad? At sinabi ko pa na napakadaling magpakalat ng fake news dahil meron at meron maniniwala. At yan po napatunayan ko sa video ko na yon. Meron po talagang nagsasabing totoo nga na masasabi yon ni Governor Manotoc. At yung iba, i-connect kagad kay Senator Amy dahil mag-ina yan. Kung yung ina daw ay kontra sa kanyang kapatid, natural pati yung anak kontra sa kanyang tiyuhin. Pero napakadali pong mag-research para po malaman natin kung totoo man o hindi. Tulad nito,
Wala akong ibang nakitang artikulo sa social media or sa internet na nagsasabi na totoong pinagre-resign ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos. Bagkus, ang mga nakita ko po na mga balita ay kung gaano ka-close si Governor Manotoc kay Sandro Marcos at kay President Bongbong Marcos. At yung pong natuklasan kong video na nagsabi na pinagre-resign daw ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos ay 5 months ago. So kung mga 5 months ago yun, December or January nangyari yun. Ito po mga nakita kong articles is about 1 to 3 months ago. Tulad po nitong isang pinost ni Governor Matthew Manotoc. Sabi dito, when it comes to family support, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos has got it in the spades, especially from his cousin Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc. Manotoc posted a birthday greeting to his little political bro, assuring him of his steadfast support in his endeavors. The young politico also expressed gratitude for their friendship and partnership in public service. Sabi pa dito, Matthew Manotoc assures cousin Sandro Marcos, we are always behind you, no matter what. So doon pa lang sa no matter what makikita na natin kung gaano ka-close itong magpinsan na to. Ito pong post ni Governor Matthew ay nung sinelebrate ni Sandro Marcos, the eldest son of President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos nung March 7 when Sandro celebrated his 30th birthday. So kung ito nung March lang at yung video na nagsasabing pinagre-resign ni Governor Matthew Manotoc si President Bongbong Marcos was 5 months ago. At wala naman akong ibang nakitang article na nagpapatunay na talagang sinabi ni Matthew Manotoc na mag-resign ang kanyang tiyuhin. Pero siyempre, sasabihin ng iba, magpinsan yan Iba yung relasyon ng mga magpipinsan, talagang close yan. Totoo naman, kasi meron tayong mga pinsan na kahit magkagalit yung mga magulang natin, basta tayong magpinsan, solid pa rin tayo. Tulad niyan, parang hindi nga magkasundo si Senator Amy sa si President Bongbong Marcos dahil puro kontra si Senator Amy sa kanyang kapatid. Kamusta naman ang relasyon ni Governor Manotoc kay President Bongbong Marcos? Ito po kakahanap ko ng article na magpapatunay na pinagre-resign ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos. Ito ang nakita ko. PBBM, binati ang kanyang favorite na pamangkin, Governor Matthew M. Manotoc. So, lumalabas pa na paboritong pamangkin ni President Bongbong Marcos si Governor Manotoc. At kung maghahanap lang kayo sa internet, makikita nyo ang closeness ni President Bongbong Marcos sa kani Governor Matthew. Dito nga sa picture na to, Governor Manotoc shows some love to Unc Bongbong on his birthday. Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc wished nothing but the best for his uncle Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for the latter's birthday. At makikita niyo naman dito sa facial expression ni Governor Matthew kung gaano niya kamahal ang kanyang uncle. Dito naman sa isang picture na to, if you're wondering if President Bongbong Marcos is close to the rest of the family, then let this be your answer. He jokes around a lot with Amy's sons, Ilocos Norte Governor Matthew, Attorney Mike, and model entrepreneur Borgie. Yan po yung tatlong anak ni Senator Amy. So, kung hindi man nakakasundo si President Bongbong Marcos at si Senator Amy ngayon, hindi po yun nakasira sa relasyon ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga pamangkin na anak ng kanyang ate. At makikita naman po natin, madalas sa kanilang Sunday gatherings, kahit na madalas na wala si Senator Amy, nandun po ang mga magpipinsan tulad nito. Yung pong naka-orange na shirt, siya po si Governor Matthew Manotoc. At ito po ay naganap noong April lamang. Yung video na kinikwento ng vlogger na pinabababa ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos was 5 months ago na. So itong mga kaganapan nito ang magpapatunay na hindi masasabi ni Governor Manotoc na pababain
ang kanyang uncle na si President Bongbong Marcos. Ngayon, sa tingin ninyo, totoo ba yung pinapakalat ng vlogger na yon na sinabi nga ni Governor Manotoc na mag-resign si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? Kung ito ang ate niya na si Senator Amy, kahit na sa ngayon sasabihin natin na marami silang hindi pinagkakasunduan, pero hindi sinasabi ni Senator Amy na mag-resign ang kanyang kapatid. So sana bago tayo maniwala sa mga chismis o sa mga bali-balita, mag-research po tayo. Napakadali pong maghanap sa internet kung gusto natin malaman ang katotohanan. Pero siyempre, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon. Dahil yung last video ko, sinabi ko na rin naman doon na ako hindi naniniwala na masasabi ni Governor Matthew Manotoc yun dahil ako ay naghanap sa internet. Pero sadly, marami pa rin ang naniwala doon sa ipinakalat na balita na sinabi daw na pinabababa daw ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos. Hindi ba yan ang sinasabi ko? Napakadali pong magpakalat ng fake news dahil meron at meron maniniwala. Lalo na doon sa mga wala namang time maghanap or mag-research, basta pag meron silang nabasa, they tend to believe dahil kulang po sila sa kaalaman. So again, sinasabi ko, ito lang po ang aking view na para sa akin, hindi po masasabi ni Governor Matthew na bumaba sa pwesto o mag-resign si President Marcos. Katunayan na lang po itong relasyon, yung close relationship ni Governor Matthew sa kanyang pinsan na si Sandro Marcos na sinabi niyang, "We are always behind you." Lalo na yung closeness ni Governor Matthew kay President Bongbong Marcos na siya pa pala ang paborito. So sa tingin nyo, magagawa ni Governor Matthew na hilingin na mag-resign si President Bongbong Marcos? So yan pong fake news na yan. Kung di po tayo magmamasid ng husto, kung di po natin aalamin ang katotohanan, mapapaniwala po tayo. And speaking of Senator Amy Marcos, na nanay ni Governor Matthew Manotoc, meron po kasing kumakalat na bali-balita or chismis tungkol sa totoong tatay ni Senator Amy. Alam niyo na po na sa ngayon, hindi na po ako boto kay Senator Amy. Pero hindi naman po nangangahulugan na lahat na lang ng balitang maririnig ko, lalo na yung mga negative tungkol kay Senator Amy, ay paniniwalaan ko. Isa na po dito yung kumakalat na paulit-ulit na ikinakalat na si Senator Amy ay hindi anak ni former President Ferdinand Marcos Sr. I'm sure narinig nyo na yan, na itong si Senator Amy ay anak daw ng isang certain personality. At siya po ay paulit-ulit nating naririnig. In fact, sa akin, lagi kong nababasa yan. Porque may mga times na nagtatanong ako, kapatid nga ba talaga ni Senator Amy si President Bongbong Marcos? Dahil laging nakakontra itong ate sa kanyang kapatid. Pero hindi po nangangahulugan na ang ibig kong sabihin ay hindi na sila magkapatid na totoo. Nang dahil lang po sa mga pagkontra ni Senator Amy, napapatanong lang ako, which is very normal. Kung minsan ganun man po, di ba? Pag nakita natin nagbabangayan yung magkapatid, ano sinasabi ng matatanda? Para kayong hindi magkapatid. Away kayo ng away. So in this case, ganun lang po ang ibig kong sabihin. Pero lagi po ako nakakabasa ng mga comments na hindi naman kasi anak ni Apo Lakay, yan si Senator Amy. Yan ay anak ni ganito. Makita niyo yung pictures, pas kamukha nung sinasabi nilang personalidad kaysa kay late President Ferdinand Marcos. Nasa paulit-ulit na nababasa natin, ang nasa isip ng taong bayan ay totoo na hindi nga siya anak ni Apo Lakay. Sa ngayon po, wala akong pakialam kay Senator Amy Marcos dahil sa ginagawa niya kay President Bongbong Marcos na nakakasakit po ng kalooban dahil tayo ay mga Marcos loyalist at masakit para sa atin na makita ang kanyang kapatid ay laging kontra sa kanya at ang kinikilingan ay laging si former President Rodrigo Duterte. Pero pagdating sa balitang to, para sa akin hindi naman si Amy ang nasisiraan dito. Hindi siya ang apektado dahil wala naman tayong narinig na reaksyon ni Amy Marcos tungkol sa balitang to. Para sa akin po, ang nasisira po dito ay si former First Lady Imelda Marcos. Dahil kung paniniwalaan nyo na si Senator Amy ay hindi anak ni Apo Lakay,
Ang ibig bang sabihin, nagtaksil si dating unang ginang Imelda kay Apo Lakay? Dahil kung ipagpipilitan nyo na hindi anak ni Apo Lakay si Amy Marcos, lumalabas na nangaliwa si First Lady Imelda nang hindi alam niya Apo Lakay. Pero hindi ba? Sino ba ang tatamaan dito sa chismis na to? Si former First Lady Imelda Marcos. Dahil lalabas na siya ay nangaliwa, na siya ay nagbuntis, hindi kay Apo Lakay, kundi dito sa sinasabing totoong ama ni Amy Marcos. So sa tingin ninyo, sino ang mas apektado? Sinong imahe ang nasisira? Para sa akin, kay former First Lady Imelda Marcos. Dahil kung paniniwalaan natin na si Senator Amy ay hindi anak ni Apo Lakay at anak ni Imelda Marcos sa ibang lalaki, ano ang magiging tingin natin kay dating First Lady Imelda? Pero siyempre, nasa sa inyo pa rin po kung maniniwala kayo o hindi. Kung sasakyan nyo yung balita na si Senator Amy ay hindi anak ni Apo Lakay. Pero para sa akin, umiba man ang itsura ni Senator Amy sa kanyang mga kapatid, malay natin nakuha sa mga lolo't lola ang itsura ni Senator Amy. Dahil ang magkamukha po kasi si President Bongbong Marcos saka si Irene at saka si Amy Marcos. Medyo malayo po ang itsura ni Amy Marcos sa kanyang mga kapatid. Pero hindi naman po lahat ng magkakapatid ay magkakamukha. So I would still like to believe that Senator Amy Marcos, naging iba man ang kanyang facial features, ay anak pa rin po ni Apo Lakay. Dahil ayoko pong isipin na si former First Lady Imelda Marcos ay pinagtaksilan si Apo Lakay. Pero again, kanya-kanya po tayo ng opinyon, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Yung sa akin, ipinahagi ko lang po yung aking obserbasyon. Nasa sa inyo na po yan, kung maniniwala kayo o hindi. Pero isa lang po ang aking pinaniniwalaan. Hindi masasabi ni Governor Matthew Manotoc na pag-resignin si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.